Okay, ako po hindi ko po pinagtatanggol si Libiste, I'll be honest to you guys, kanina ko lang siya na-meet, okay? So wala kaming personal relationship, personal knowledge about kay Libiste. Pero na-explain niya bahagya yung kanyang kalagayan dito sa kanyang franchise. Panuorin niyo na lang po kasi mahaba po 'yun. Yung vlog namin, yung interview namin sa kanya sa SMNI. Pero ito muna ang puntahan natin, okay? Hindi po, again, ulitin, hindi po natin pinagtatanggol si Libiste. Kaya lang, eto yan. Bakit bigla-bigla naman nang gagalaiti eto si Boying doon sa franchise nitong negosyo, kung ano pa man yan, negosyo netong si Libiste. Yun yung nakakapagtaka eh. Bigla-bigla na lang. Dahil, obviously, ito ay tungkol sa Cabral Files. May hawak siyang listahan. May hawak siyang ebidensya. Dati namang nabenta na yan ni Libiste. Ang tagal-tagal na po. Hindi ka naman naimik. Ngayon lang siya naupong ombudsman. Miski na. Yung timing eh. Yung timing po ng pagwawala. Kita mo galit. Huwag kang magwawala, Boying. Lalo kang papangit niyan. Tingnan mo nagwawala siya patungkol dyan. So anong kinakalabasan nito? Bilang ombudsman, parang dinesisyonan mo na mali itong si Libiste. Mali yung hawak niyang Cabral Files. Ano nangyayari sa'yo? Nagmimistulang nag-aabugas siya o nag-aabugado. Ito si Boying sa panig nung magpinsan si Tamba at si Marcos or kung sino pa man ang nakalagay dun sa listahan. Ito yung issue na to. Uulitin ko. This is public knowledge. Alam naman po to ng isang involved na o mahilig sa politika na sumusubaybay sa politika. Hindi mo kailangan maging grade 5 para maunawaan mo kung saan nanggagaling si Boying, ba't galit na galit. Yan ang hindi natin maintindihan na dapat patas ang ombudsman. Dito lumabas. Diniscuss po natin to noong isang araw pero mas matindi ngayon, galit na siya kay Libiste. So sa madaling salita, as early as now, malalaman natin, tingnan nyo, pupusta ako sa inyo, hindi magtutugma yung listahan, yung Cabral Files ni Libiste tsaka ni Boying. Kasi ngayon pa lang, parang alam na ni Boying kung ano yung nasa listahan, baka nga alam na niya. At lumalabas, pinagtatanggol niya itong mga nasa listahan. Ganun na yun. Hindi siya open doon sa hawak ni Cabral. Malaki po ang problema talaga ng Pilipinas. Malaki problema natin sa Rimulya. Hindi lang to si Boying kasi pati yung kapatid si Bongbong Marcos naman na ipagtatanggol na mamaya ay magiging topic natin. Pero dito muna tayo. Anong nangyayari? Hindi ba dapat bilang ombudsman, ikay natutuwa na yung namatay na tao ay may naiwang ebidensya na magiging solusyon dito sa malaking problema. Aba, yung problema natin sa ghost projects. Akala ko ba yung investigasyon nyo, dadalhin nyo kung saan kayo dadalhin ng ebidensya. Yan na nga, dinadala na kayo sa ebidensya eh. Alam mo kung ano sinabi sa amin ni Libiste kanina? Off-cam? Paiba-iba sila ng sinasabi, including to si Vince Dizon. Kaya nga ako, tinanong ko diretsahan, malinis ba si Vince Dizon? Ganun as simple as that. Tinanong kung malinis ba yan? Kasi ang tingin ng tao dyan, bago nilagay sa DPWH yan, malinis yan. Parang nagagalit sila, anong nangyayari kay Vince Dizon? Tinanong ko. At sinagot naman ni Libiste. Panuurin nyo. Dahil, yung dun sa vlog ko, dun niya sinagot ng kompleto. Pero sagot niya sa akin, ipit si Vince Dizon. Ba tayo niya magsalita? Wala siyang magagawa eh. So sa madaling salita, alam ni Vince Dizon. Pero, pinili niya manahimik. So, ganyan po ang nangyayari sa gobyerno natin.